Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. May sayad. Ayan. Okay. Dito na tayo. Oh. Pakinggan natin yung mga banat dito. Maganda ito. Panoorin nyo ha. Maganda ito. Isa-isay natin. Ito muna. Ito. Dahil daw sa mga tweet ni Vice President Leni Robredo na parang siya ang in charge noong manalasa ang bagyo. Kaya napikon si Pangulong Duterte. Nakadagdag pa raw sa galit ng Pangulo ang mga post ng mga anak ng Vice Presidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Iginiit ng palasyo, walang planong humingi ng tawad si Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi naman ang Pangulo ang nagkamali ng Alam mo, naiinis ako dito sa pagka-report nila. Honestly ha, ba't yung i-insist na kailangan humingi ng tawad si Duterte kay Robredo? Ang kapal naman ng mukha ninyo. Alam nyo ba, hindi lang sila nagbalita ng ganyan? Yan ang packaging nila ngayon eh. Dapat bang humingi ng sorry si Duterte? Okay lang kayong kapal ang mukha nyo ha. Sinungaling nung tao magsusorry si Duterte? Sira ba ulo ninyo? Ba't yung pagdidiinan pa? Masyado yung kinakampi na halata. Pang sa bise tungkol sa paggamit ng C-130 military plane papuntang Catanduanes. Paulit-ulit yan ha? Wala naman sinabi si Pangulong Duterte regarding C-150. Bakit yun ang ginagamit ninyo para mag-sorry pa si Pangulong Duterte? Hindi yan ang tinutukoy niya. Mga loko kayo ha. Para palabasin na tila siya lang ang nagtatrabaho ng bagyo. Humingi na ng abiso yung mga nagsabi noon. Si Secretary Lorenzana at saka si Secretary Panelo. Dapat silang humingi kung sila yung nagkamali dahil sila ang nagkamali. Oo nga, kaya nga, hindi ko maintindihan bakit kailangan si Pangulong Duterte magsosorry. Ang kapal din ng mga mukha ninyo ha. Pero hindi po ang presidente. Bakit naman hihingi ng abiso ang presidente na wala siyang pagkakamali? Aminado naman si Presidential Chief Legal Counsel Sal Panelo sa pagkakamali niya. Kung ako si presidente, lalo kong hihiyain. Baka matauhan. Ay, dapat lang. Naman ko naman na mali. Buti na lang talaga ha. Buti na lang talaga. Ang Pangulo hindi ganyan, ano? Kasi medyo naiirita na ako sa mga opisyal na magbibigay ng statement tapos magsusorry. Panindigan nyo! Mali yung hindi siya sumakay sa aeroplano. Kara-karaka. Humingi tayo ng paumanhin. Ay, mali pala. Sa interview sa The Chiefs, sinubukan namang ipaliwanag ni Secretary Panelo ang tila bastos na parinig ng Pangulo na kung saan-saang bahay natutulog si Robredo. Yan ang dating sa'yo. Kasi binibigyan mo ng malisyoso. So, sir, ano ibig sabihin nun? Ah, taray oh! Grabe, kapal ang mukha. Ano ibig sabihin nun? Sabi ni Ed Langaw, ay Linggaw. Ano ibig sabihin nun? Ay, ba't di mo tanong kay Pangulo? Ba't sa akin tatanong? Huwag ako sa'yo, ganun, dapat ganun ang sagot mo, Sec Panelo eh. Huwag ako tanungin mo, ako ba spokesperson niya? Tanong mo sa kanya. Ano po ibig sabihin nun? Kasi sinasabi ni Presidente, sa gabi, ako nagtatrabaho. Hindi ako natutulog eh. Hindi ba? Night person nga siya. Hindi, alam mo, Sec Panelo, wag mo nang anuhin, wag mo nang ipalusutan. Kung may alam si Pangulo, tanong niyo sa kanya, ba't ako? Ganun lang. Siya nagsabi, bakit ang papa-explain nyo? Saan tanongin nyo? Kaya tinatanong ikaw, anong ginagawa mo? 20 minutos ang ginugol ni Pangulong Duterte. Tingnan mo yung slide ng report. 20 minutos. Kala mo naman na ubos yung oras. Bakit? May nahabol ka, te? 20 minutos ang wala karapatan ng Pangulo magsalita ng 20 minutes laban kay Robredo? Parang ang dating, parang sayang naman yung oras. 20 minutos binigay laban kay Robredo. Sa kanyang public address para kastiguhin si VP Leni. Pero hindi raw ito nangangahulugang insecure ang Pangulo. Kung ako napiko ng konti, siyempre maintindihan naman natin no, kung bakit ganun ang mga salita ni Presidente. Konteksto niyan, yung trending na nanggaling naman sa kampo ng oposisyon, nasaan si Presidente, yung mga tweets ni Vice President na parang siya ang in charge. Yun na nga eh. Alam mo, ito nagmamaang-maangan ba itong mga Huwag ka na magmura. Nagmamaang-maangan pa itong mga hinayupak na to. Nakala mo naman wala. Ay, hindi kami may kagagawa niyang nasaan ng Pangulo. Ala, sino kami? Kaming mga Duterte supporter, may kagagawa niyan? Ano ba naman? Tanga-tangahan lang. At siyempre, yung mga tweets din ng kanyang malalapit sa buhay. Diretso mo na yung tweets ng kanyang anak. Oh, yung anak niya, sasabihin, papalusot pa yung anak, sasabihin, hindi, pinangalanan ba namin? Abay, sino hinahanap ninyo? Jowa ninyo? Lagi sa Twitter na, asan? Ano hinahanap ninyo? Jowa ninyo? Wala sa tabi nyo? Panahon ng bagyo? Ito magmamaang-maangan pa. Kala mo naman, banal-banala. Hindi nyo talaga sa banal.
Makailang beses nang sinabi ng kampo ng bise na hindi sila ang nagpasimula ng hashtag nasaan ang Pangulo trend. Ako nagsimula ng hashtag na nasaan ng Pangulo. Ako nakaamin. Ayaw nyo umamin mga paka-hipokriton nyo. Sino kaya ang magpapakanan yan? Nung nakaraang administrasyon ay ginamit na rin ito online. Pero nakadagdag daw sa pagkairita ng Pangulo ang mga tweet ng anak ni VP Leni. Hindi. Hinahanap lang ng nila yung mga jowa nila. Sabihin, hindi naman pinangalanan. Hindi naman pinangalanan yung tweet, ha? Hindi naman pinangalanan. Abay, sinong hinahanap nitong anak mo? Sige, nung panahon ng bagyo, sino hinahanap ng anak mo? Sige nga, tanungin kita. Sagutin mo. Leni Robredo, sino hinahanap ng anak mo nung panahon ng bagyo? Huwag mo sabihin mga jowa nila o asawa nila. May asawa na ba sila? Kung wala, mabuti. Hindi. Tagapagsalita nitong si Barry Gutierrez na dahilan daw kung bakit naging issue ang pagiging missing in action ng Pangulo. Oh. Pero kung titingnan ang mga tweet ng dalawang anak ng bise, Ayan Tulog pa rin alas 8 na, Sabado na weekend. Sino yan? Nanay mo? Nanay mo, pinaparanggan mo ng ganyan. Nanay mo, asawa mo? O sige nga, apaka-plastic ninyo? Ang plastic ninyo. wala naman silang pinangalanan. Tanong na Ito namang taga TV5 talagang todo pagtatang. Wala naman silang pinangalanan. Ano ka, tatanga-tanga kami? Pambihira naman kayo. Huwag naman ganyan. Ginagawa nyo. Kung yung mga follower ninyo ay tanga at yung mga follower ninyo gullible, wag kami. Ha? Lalo ng not me. Sabi nga, ano yun? Ano ba yun? Change me, different me. Ay, basta ganon. man ang tagapagsalita ni VP Robredo, bakit ginugugol ng administrasyon ang oras nito sa pagsisiyasat sa tweet ng anak ng bise? Gayong halos Nox naman talagang lahat ng pagtatanggol sa kay Robredo kailangan i-post ng naku. po ang namatay at higit 300,000 ang nawala ng tirahan dahil sa bagyo. Ayon, don't me, don't ask. Don't me, okay? Don't me. Wag ako. Dagpa niya, wala siyang pinupost. Lord Raydrick, ako ang hinahanap ng anak ni Fake BP. Pasensya na, Lodi, may sayad si Lenny. Ay, correct. May sayad si... Hinashtag yun, ha? Sa sinasabing hashtag trend, mas maganda raw kung hanapin na lang ito ng mga nag-aakusa dahil marami naman daw silang oras. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Abangan nyo yung mga tweet ko, ha? Abangan nyo yung tweet ko, ha? Antayin nyo. Antayin nyo rin yung TikTok ko. Babanata ko yung 2 anak niya. Abangan nyo! Yung anak ni Robredo. Abangan nyo yung tweet, yung TikTok ko. Magagaganyan ako. Abangan nyo mamaya, ha? O, next. Pakinggan pa natin to mga to. Maganda kasi yung mga pinagsasabi ni Roque. I have to read kung anong sinabi ng spokesperson ni VP Lenny. Kaya naman pala talaga naghimutok si Presidente. Bernard Sabi Flores, po ni Brad, Barry I can't Gutierrez, wait till the election. Salamat po. Leaders should be seen and felt in times of crisis. Spokesperson ni Barry, spokesperson ni Leni Robredo. Ano ibig sabihin ng spokesperson? Tagapagsalita. Okay? Ibig sabihin po ng tagapagsalita, lahat ng mga sasabihin mo, it will represent your boss. Unless sabihin mo, this is my personal view. Unless gumanong ka. Pero when you say something, kaya ka nga spokesperson, maingat ang mga spokesperson. Jobber the Good Book. Hindi naman dapat mag-explain ng ating mahal na presidente kahit kanino, but we need to be thankful kasi napakahanis niya. He's just stating the fact. Thank you po. Ha? So linawin ko lang, okay mga kababayan? Ang trabaho ng spokesperson, napakahirap. Ibig sabihin na sinasabi mo, yun na sinasabi nung amo mo. Unless sabihin mo, it's my opinion. Ito, okay? Ito ang sinabi daw na spokesperson ni Leni Robredo. Laila De Santos, ading, dito na si Mr. Sabi niya, hinahanap daw ang ama, ang mga anak, Robredo. Okay. Thank you. Sir, dito na lang po kayo makinig. Huwag na po kayo makinig sa fake news. Kasi pag kayo nakinig sa fake news, tapos isi-share ninyo, ipopost nyo, o kaya, kahit hindi nyo nga i-share yung nakuha lang nyo na logic sa kanya, tapos ipopost nyo, baka ma-fake news kayo. Pag na-fake news kayo, delicates. Alam mo na ngayon, talamak ang fake news. Okay, tuloy. Parent comment on the government's response to Typhoon Ulysses. Kaya nga po,
Sabi ng presidente, sinungaling ka kasi sinabi mo wala ako, nandun ako sa Asia. O yun. So yun ang sinabi kasi ni Barry Marin Lobato. Barry Gutierrez, yun. Ginawa pala ito ni Attorney Barry Gutierrez o sinabi niya ito doon sa lingguhang radio show ng Vice President. No? Sabi nga ka Eli, kung talagang gusto may paraan, Si Kaeli yung kausap nung ni Barry nung sa station, sa radio station. pero kung ay ayaw gawin, maraming dahilan. Kung tatanungin mo yung security, sasabihin niya, kung maaari, wag na. Nandun na mismong principal kung tutuloy siya o hindi. So ito yung sinasabi niya na talagang hindi lumalabas daw itong ating presidente. No? So yan ang sinabi. BP, okay? Spokesperson, kung gusto may paraan. So yan ang sinasabi ng spokesperson. So saan galing yan? Unless, tanga ka na nagsasalita ka ng hindi galing sa amo mo. Spokesperson ka. Huwag ka na magpalit ka na ng pangalan, hindi na spokesperson. Anong tawag sa'yo? Vlogger. Ito pa yung sabi ni Barry Gutierrez. Alahanin natin na hindi lang naman physical na tulong ang kailangan. Importante sa tingin ko ay pakiramdam na hindi ka nalilimutan ng iyong mismong pamalaan. Mayroon kang gobyerno na patuloy na nagbabantay at suportahan. So kung totoo, Vice President, na hindi mo sinabi nasa ng Pangulo, yung spokesperson mo did. Ayan! Roque! You're the man, ha? I love you. I love you for that. Linaw-linaw dyan, ha? Sinabi kasi ng spokesperson niya, natural, it represent Leni Robredo. Kung hindi, ba'y pagalitan mo. Sabi nga ni Roque, di pagalitan mo yung spokesperson mo. Sa kanya nang galing. Di ba sinasabi pa nga nito ni Robredo? Sabi niya, pagsabihan mo yung mga bumubulong-bulong sa'yo. Kasi mali-mali ang sinasabi. Diba ganyan sinabi ni Leni Robredo? Malamang may maling bumubulong sa'yo. Hindi ate. Madam Leni Robredo, ang pagsabihan mo ay ang madaldal mong bungangerang spokesperson. Kasi yung sinasabi niya, parang nanggagaling sa'yo kasi nga spokesperson siya. O kaya, palitan mo na lang ang kanyang titulo, hindi na spokesperson. Fashion designer, ganun. O kaya, makeup artist, ganun. Huwag nang tawagin spokesperson. Para at least pag makeup artist ako ni Leni Robredo, pag nagsalita siya, it's because of sa kabungangaan niya. Kaya siya, di ba? Hindi siya dahil sa spokesperson mo siya. Di ba? Tulad ko. Kung sinabi kong spokesperson ako ni Mocha, di pag nag-post ako ng banat, di parang siya yung nagbabanat. Kasi spokesperson ako Di ba? Hindi ako spokesperson ni Mocha Ha? Ano ako? Balalay. Di ba? Pagalitan mo yung spokesperson mo, masyadong madaldal. Masyadong bungangera. Scold your spokesperson. Do not demand an apology from the president. Yun po yung trabaho namin mga spokes. Nilagyan. Saba, boom kunana! Boom kunana! Ganon. Yan ang gusto ko sa'yo, Roque. Kaya dahil dyan, mahal na kita. Sir, despite the president's harsh words against Vice President Parang tumagos doon sa reporter yung tanong. Ching! Parang, hoy, ipalo up mo naman yung sinabi niya. Ching! Diretso doon. She said, the Vice President said that she's still hoping that she and the President Duterte can work together harmoniously for the benefit of the... Yan, sabi niya. Gusto daw, parang ang dating ito, tinan mo sinasabi ng reporter, tumagos sa kanya yung sinabi. Tumagos, hindi niya narinig. Diba? Isipin mo yun, banat ni yun, dapat gawin mong headline yun. Pagalitan mo yung spokesperson mo. Yun ang sinabi ni Roque. Dapat mong pagalitan ng spokesperson mo. Ganon. Ano sinabi nito? Di ba? Sabi ni Robredo, baka pwedeng magtulungan na lang tayo para sa bayan. Ibang level ka, ibang level ka. Talagang wala, hindi tumama sa iyo yung tanong. Ay, sagot pala. Maalala nga po din kasi Relax lang, Banat Bay. Paano ka magre-relax kung wala magpaparelax? Kailangan meron nagmamasa-masahe dito. Ganun. natin, sir, if you will look back in history, may mga tandem naman po na president and vice president that come from different parties, but they were able to work well. Will we be able to see that in this administration? Naks naman, parang ang dating ito. Ito yung tanong ng reporter. Sabi ni Robredo na magkaisa, magtulungan.
Wala bang pagkakataon na magtulungan tayo para sa bayan? Parang ang dating, si Pangulong Duterte pang nanggugulo? Ganon? Si Pangulong Duterte pang may kasalanan nitong lahat ng awayan na to? Nagigets nyo yung pinupunto ng reporter? Parang ang dating, okay ka lang, te. So ang dating nito, si Robredo pa yung yung bida-bida, tas si Pangulong Duterte pa yung nanggugulo? Ganon? Sabi ko sa inyo magaling si Roque. Magaling ang sagot. Abangan ninyo, ha? Next.